agenda for today, of course, ang mga topic na itatakal natin is how you will be able to develop a resilient mind in a field wherein, syempre, male-dominated. Most especially trading, di ba? Halos karalakihan talaga yung mga nandito, di ba? Tapos, di-discuss din natin dito yung mga trading strategies that suits women's strengths. Ayan. So, ano ba yung mga pasok sa banga ng mga strategies, di ba? And also, ayan, we'll also share here, wait lang, may ano, may, ayan, okay. So, let's share ko rin sa inyo, syempre, on how you will be able to, of course, manage your emotions and how we will be able to inspire the next generation of women traders, di ba? Are you guys excited? Can you type 1 nga if excited na kayo? O ako lang na-excite. Yan. Okay, so thank you. So, mga lalaki daw, aggressive daw, 'di ba? Aggressive daw kaya daw sila talagang perfect sa ganitong industriya kasi mga agresibo daw ang mga traders na mga lalaki. Kaya parang they believe na they will be able to earn more if the trader is lalaki because of course mas mas marami silang kumbaga mas marami silang lakas ng loob. Ikaw ba, Junie? Si Junie ba, 'di ba, malakas ang loob mo sa pagte-trade, mas risk taker, 'di ba? 'Di ba? Sabi nila yan daw yung mga lalaki. Tapos, decisive daw kayo. Ayan, aggressive kaya mabilis masunog, sabi ni Eric. And also decisive daw kayo, 'di ba? Sabi nila, yung mga lalaki daw, decisive when it comes to decision making, 'di ba? Talagang pag sinabi ko na magbabay ako, magbabay ako. Kasi pag mga babae daw, parang medyo, indecisive, magulo ang utak, pabago-bago. Pero pag lalaki daw, at least sila mas sureball, di ba? Alam nila talaga na yun talaga yung decision nila. Wala nang magbabago pa sa decision nila. Pag meron silang nakita ng mga confluences when it comes to trading, di ba? So, competitive din daw sila, di ba? Hindi pwedeng matalo. Kaya mas gusto nila yung mga traders na mga lalaki kasi yung mga lalaki, ayaw niyan matatalo, di ba? Gusto nila syempre mananalo sila dyan kasi they're very competitive, di ba? They want na, say for example, they're in a community na may nakikita nila na parang ito pumapaldo to. Dapat ako rin, papaldo rin ako. Ganun sila ka-competitive. Hindi sila pwedeng matalo. Kaya mapapansin mo, halos lahat ng mga basher natin, mga lalaki. Kasi may mga sabihin nila na parang, 'di ba? Ako sa akin, kung mababasa niyo yung mga comsec ko, sobrang dami kong basher, mahalos mga basher ko mga lalaki, 'di ba? Which is, siguro gano'n sila ka-competitive, gano'n tayo ka-competitive. They're very logical as well, 'di ba? So, sila yung parang kumbaga, mas mas analytical sila, 'di ba? Mas analytical. And also, sila, ayan, risk tolerant din sila, 'di ba? So, kumbaga, they're very much willing to take the risk and as well as kaya nilang i-take yung risk na yon nang walang kaabog-abog, ganung level, 'di ba? And also, syempre, less yung emotions nila kasi syempre ganyan ng mga lalaki, 'di ba? Parang walang emosyon. Naglalabasan pa yan ng sama ng loob sa mga kalalakihan dito, ano? Pero, di ba, parang kung mapapansin nyo, most of the time, yung mga lalaki, talagang mas logical sila, di ba? They're very much willing to take the bold risk, di ba? So, talagang, they're very assertive, di ba? Do you agree ba? Agree ba yung mga kalalaki? Ako, dito pala si Coach Jeff. Mukhang may tatamaan si Coach Jeff dito, ah. Ayan. Agree ba yung mga kalalakihan na dito? Kanya type agree? Agree ba tayo dito o hindi tayo you don't agree here? Kasi mayroon ditong, ayun, agree daw si Elias, diba? So, nire-recognize to ng mga companies. That's why, normally, ang trading talaga is a male-dominated career. Diba? Kung mapapansin nyo, even sa bangko, sa treasury department, wherein nandun lahat ng mga traders, karamihan po dun sa treasury department talaga is mga kalalakihan. In my experience dun sa mga bangko na puntahan ko, I'm not sure lang with other banks, but based on my experience, is karamihan talaga mga lalaki ang nasa field ng trading, 'di ba? Nasa field ng finance, 'di ba? Kasi during those moments like yung mga historical natin is yung mga kalalakihan,
sa kanila kasi available din syempre yung pag-aaral, 'di ba? That's why sa kanila talaga yung mga ganitong trabaho. Tayo mga babae, nung unang panahon, dun lang tayo sa bahay, ni-nurture lang natin yung mga anak natin, 'di ba? So, ngayon syempre, um, ngayon, we are already shifting. Ayan, we are shifting already. The shift is happening. Yes. Naniniwala ako dito na talagang nagbabago din, di ba? Nagbabago din. Kasi tignan nyo naman guys, mas marami ang mga karakteristik na tingin ko na tingin ko fit na fit for female, di ba? Sa trading. Kasi alam nyo, ang mga kababaihan po guys, napaka-pasensyoso po niyan, di ba? Very patient po talaga. Check na check yan, diba? That's why in trading naman, it's very essential na you are very patient, diba? Kasi kung hindi ka patient, that's the time na talagang syempre masusunugan ka, diba? Nagkakalimali ka ng mga decision making, diba? So, diba, for most female, we are patient. We are very, very patient, diba? Kasi, mas pasensya naman talaga tayo, diba? Mas pag kahit papaano, 'di ba, parang hinahabaan natin yung pasensya natin sa mga tao, sa mga asawa natin, sa mga jowa natin na masasakit sa ulo. Right? So if you will be applying this characteristic, this trait to your to your trading decision, then definitely you will become more profitable, 'di ba? So mas profitable tayo mga babae kasi mas pasensyoso tayo, 'di ba? And also, we can control our emotions, 'di ba? So ito, ako naniniwala ako dito na mas kaya nating kontrolin yung emotions natin. Nag-a-agree ba yung mga babae dito? Type agree nga kung mas kaya nating i-control yung mga emotions natin compared to men. Diba? So, here in trading, controlling your emotion, managing your emotion is very much essential, diba? Kasi kapag nag-trade tayo, tapos hindi natin nakokontrol yung natin, emotions natin, then that's the time talaga na mas nagkakamali-mali pa yung mga decision making natin when it comes to trading, diba? So, ako, ito talaga, disciplined. Yan, mas disiplinado daw yung mga babae. Yan, totoo ba yan? Do you agree, guys? Kasi for me, yung mga lalaki kasi, hindi naman sa pagkumbaga, pambababa ng mga lalaki, pero talagang sa mga babae, mas tayo, kumbaga mas risk averse tayo, mas kailangan complete yung data before we really take that risk, diba? So, we really have to consider a lot of things in order for us to take that risk before we take that trade, diba? So, mas disiplinado tayo. And also, ayan, risk averse but strategic. Oh, yes, 'di ba? Yung mga babae, medyo syempre yung mga lalaki more on nasa aggressive side sila, 'di ba? Tayo mga babae is mas kumbaga mas gusto natin na mas muna, mas ma-preserve natin yung capital natin, 'di ba? Pero syempre, the goal is to become strategic, 'di ba? So kahit na risk averse tayo, ang goal pa rin natin syempre maraming pa rin profit at the same time strategic long-term oriented yun. So, nasa malayo ang tingin natin. Nasa malayo. We're looking at we're looking at an investment na talagang we really have to consider a lot of things. That's why we have to think in long term, diba? So for most women then daw is we are security focused, diba? So our goal is to of course preserve our capital, secure our capital kasi our goal is of course to keep the money and we'll be able to earn from it. So kahit na liit-liit yung income, as long as stable siya, sustainable siya, all the more na mas okay for us, 'di ba? For us women. And syempre, mas thoughtful and research-driven tayo. Syempre, mas gusto natin na talagang kumpleto yung data natin from technical analysis to fundamental analysis or even the sentimental analysis na we really have to gather all the relevant data in order for us to, of course, take that trade, diba? So, do you agree ba dyan? Kasi madalasan pa dito, hindi pa trader kaya hindi pa nila alam, but mag-agree na lang kayo, di ba? We are also ethical and responsible investors. That's what I also believe because
ako as a woman, syempre it's very essential that I have to budget, 'di ba, yung pera natin sa family natin. That's why we really have to be very responsible when it comes to investing. Kasi pag hindi tayo responsible, then that's the time syempre nagkakamali-mali tayo sa mga decision making natin when it comes to investing. And we more likely to prioritize family and future generations, 'di ba? So tayo talaga mga babae, syempre we're into nurturing, 'di ba? We want to of course help our family first, 'di ba? So yung pera natin dapat it should reflect dun sa kakayahan natin talaga na mapangalagaan yung pamilya natin, 'di ba? So yun yung mga characteristic na I believe na magagamit nating mga kababaihan when it comes to trading, and yun yung pinaka-power natin, and lahat ng to could be used for our trading decisions, and so we will be able to become very very much profitable in our trading journey, 'di ba? So ngayon, ano ba yung mga strategies na fit sa mga kababaihan? So, ito yung ma-share ko sa inyo kasi I myself, ito rin syempre yung mga naging strategies ko. So, pwede nyo itong magamit, but for those people na medyo newbies pa dito, pagpasensyahan nyo na. Kung meron kayo hindi naiintindihan, just use the chat box so I will be able to answer yung mga agony sa utak nyo kasi syempre, medyo nasa advance na to. So, ito, one of the trading ideas, trading strategies that fit women is the swing trading. Okay? Nilagay ko na lang swing dito. Parang literal na swing. But guys, ito, ano lang to, parang na-search ko lang na picture to, but the same swing trader is more of really trading in a longer period of kumbaga, more of like holding positions, 'di ba? For several days or weeks. So, it requires patience, 'di ba? Disiplina, 'di ba? Planning, 'di ba? Kasi doon naman tayo magaling, 'di ba? Doon tayo magaling mga kababaihan. So, if you will be doing swing trading, it's more of really mas mahabang time. So, mas mahabang decision making, maraming kino-consider, 'di ba? So, for most women kasi ito talaga yung pinaka-ideal para at least mas marami ding time, 'di ba? For ourselves. And also, if you are a swing trader, of course, less yung pressure, 'di ba? Lesser yung high pressure. So we can spend more time in serving our husband, 'di ba? In serving our kids, 'di ba? And syempre, yung pag-earn natin, hindi nasasakripisyo yung oras natin sa pamilya natin. So, yun yung goal sa pag-swing trade. Kasi honestly guys, when you do swing trading, hindi nyo naman kailangan like tumutok sa market. Diba? Kasi for most people, akala nila kapag trade sila, dapat 24/7, 24/5, Mondays to Fridays, nakatutok sa chart. When honestly, actually, dito sa mga sa atin, mga kababaihan, or even sa mga kalalakihan, kahit kaninong trader, hindi nyo kailangan tutukan yung market, diba? By just simply doing swing trading, kailangan nyo lang maghanap ng pinaka best entry price na tingin nyo mayu-utilize nyo, diba? So, ito yung pinaka ideal. So, eventually, siguro, when we have time, we can discuss what is swing trading para at least you know exactly ano ba yan. Kasi, it's hard to discuss if, syempre, wala tayong idea at all sa pagtitrade. Pero, just to give you a guess, what is swing trading is more of trading on a longer period, okay? So, it's more of like holding yung position, diba? Nang medyo matagal. Say, for example, for the whole day, for the whole week. Hindi naman 1 month, siguro mga 2 days, ganyan, 1 day to 1 week, ganyan, pag-hold niyan. Kasi, normally, depende kung anong tinitrade mo na asset. Kung gold ang tinitrade mo na assets, more of like, siguro, for the whole day, meron ng mga swing highs and swing lows na yan, diba? Dun sa mga higher time frame. So, tinitignan natin ng mga time frame dito, syempre, yung mga 4-hour time frame, day 1 time frame. So, yun ang, ang tinutignan natin ng mga time frames. And also, of course, one of the strategies that could fit also to women is fundamental driven trading. Ngayon, diba? Nag-agree ba kayo dyan? Mga traders natin dyan, do you agree ba dito? Kasi guys, ang fundamental, chismis yan. Diba? Chismis yan. So, yung mga babae, diba? Gustong-gusto niya ng mga chismis. Totoo ba yun? Chismosa ba yung mga babae? Pero, parang feeling ko innate na sa mga babae na parang we really want chismis, 'di ba? Gusto natin meron tayong mga pinag-uusapan, 'di ba?
Pero regardless kung masama pinag-uusapan nyo or maganda, but the goal is to really, of course, get data, di ba? Ano ba mga nangyayari, kaganapan dyan, di ba? Meron ka bang chika dyan, di ba? Chika mo naman, di ba? So, chismisan, expert tayo dyan mga babae, di ba? So, magaling tayong maghalungkat, di ba? Siyempre, daig pa natin yung mga bangko when it comes to market research kasi lahat ng mga nakaraan, mari-research pa natin yan kahit sa asawa natin, 'di ba? Yung mga nakaraan niya. Na kumbaga, ah, wait lang. Na kumbaga mga nakaraan niya nung mga unang panahon, hindi pa natin siya jowa pero nababalik-balikan pa rin natin. Ganun tayo kagaling mag-research, daig pa natin ng NBI, 'di ba? So many women have strong skills in research, reading markets, and of course, interpreting yung macroeconomic trends, di ba? So, yan isa sa mga power natin, di ba? So, if you feel like na parang you wanted to start your trading journey, I believe na one of the best talaga strategies as a woman talaga is yung maghalungkat tayo ng mga chismis. Pero syempre, mas productive na chismis yung gagawin natin. Kasi itong chismis na to, kumbaga, ang aalamin natin dito is yung mga macroeconomic data. Ano ba nangyayari sa global market? Diba? Ano yung chismis sa US? Diba? Ano yung chismis sa Middle East ngayon? Diba? Bakit nagkakaroon ng mga uncertainties ngayon sa market? Bakit nag-all-time high yung gold ngayon? Diba? So yung mga ganong chismis yung aalamin natin when it comes to fundamental trading. Kasi dito, mas naiintindihan na natin yung global market so we can position our trades in a way na mas magiging profitable tayo because we know exactly where the market is going. Because we know the global market, the macroeconomic, the geopolitical, diba? So, yung mga yon mas powerful tayo mga babae sa ganyan. Because, chismosa tayo. Diba? So, another strategy that could fit women, diba? Yan, trend following, di ba? Alam niyo to, labubo, bumili ako dito kay Rio eh. Bumili ako kay Rio dito ng labubo. Meron ba kayo nitong labubo, guys? Alam niyo ba itong labubo? Ayan, si Rio, di ba? Bumili ako sa asawa ni Rio ng labubo. Kasi uso. Di ba? Sino nakakaalam niyan? Wala ba nakakaalam niyan? So, ayan guys, ang labubo kasi, syempre, yan, sikat na sikat ngayon yan. Sikat na sikat ngayon yan sa ayaw ko kung sikat pa rin pero for like recently, naging sikat siya. I don't know bakit. Parang kasi yung mga artista, halos may ganyan sila lagi, di ba? Parang may mga nakasabit na mga ganito sa mga bags nila, di ba? So for a time. So tayo mga babae, syempre sunod din tayo sa uso di ba? Sunod tayo sa uso di ba? Tapos dun tayo sa kung ano yung trending, di ba? So women tend to follow yung mga ganitong mga trending, kung ano yung mga uso, mga bag, shoes, 'di ba? So, in trading, pwede rin natin ma-apply yun, guys. Yung pagiging natin, sunod sa uso, pwede natin ma-apply yan kasi yung trend following is also a strategy, 'di ba? So we can follow the plans more consistently. So kung paakyat yung market, 'di ba? Kung paakyat yung market, then we can buy, 'di ba? Kung pabagsak yung market, then we can sell. So ang goal lang is talagang masundan lang natin kung ano yung trend, 'di ba? Basta malaman lang natin kung ano yung pinaka-market structure, if it is uptrend or downtrend, then I believe na hindi ka maliligaw dito, 'di ba? Hindi ka maliligaw kasi kung mag-trade ka, say for example, against the trade, nag-contrarian trade ka doon, then possibly, syempre, magkakaroon ka ng mga losses, 'di ba? Ang mangyayari sa iyo is para kang nagsasagwan, 'di ba? Sa salungat na kumbaga, ang tawag doon na current ng water. So parang masasaktan ka lang doon, 'di ba? That's why it's very essential, guys, na talagang pina-follow natin yung trend, 'di ba? So, ayan, isa sa mga strategies natin yan. So eventually, of course, if we will have more opportunity to discuss ano ba yung paano mahanap ang market structure and ano yung trend, mahanap natin kung ano yung trend, then definitely will help you. And another strategy that could possibly help you is, of course, price action, di ba? Ano naman yung price action na yan, Coach Lady? Di ba? So, yan, sa mga babae dito, ayan, kaway-kaway sa mga kababaihan dito na mahilig balikan ang nakaraan. Mahilig ba natin balikan yung yung mga 10 years ago na kumbaga parang ang linaw pa rin sa utak natin. Di ba? Parang yung sa isipan natin, yung mga nagawa ng mga asawa natin ng mga noong ganito, November,
1991, 1990. Diba? Nababalikan pa natin yun, diba? So, same with price action yan, guys, diba? Parang ano yan, sabi natin sa mga mister natin na, hindi kasi history repeats itself. Diba? Babaero ka nun, babaero ka pa rin hanggang diba? So, ayan, sa trading, you can also apply that. Yung pagiging nagba-backtrack ka lagi ka nagfa-flashback sa mga nakaraan. You can also apply that in trading, di ba? That's what we call price action. And of course, technical analysis din yon, guys. So, binabalikan natin yung mga price movement, yung mga pattern, di ba? So, totoo naman yon, history repeats itself. Di ba? So, sometimes, babalikan mo yung presyo, makikita mo doon na, yung gold is mapunta siya sa, say for example, 20, 25, 30 doon sa presyo na yan, di ba? 2530. So, there's a chance na possibly balikan niya yun. Kasi on the average, laging binabalikin yung presyo na yun. So, ideally, ang may isip natin is of course, okay. So, dun sa presyo na yun, since pabalik-balik pala siya dun sa presyo na yun, there's a chance na babalik din pala siya dun. So, ganun yung magiging idea natin when it comes to price action. So, may isip natin yung mga movement dun sa market is paikot-ikot lang dun sa market, dun sa sa movement, sa pattern na yun, then we know na exactly where to position our trades, diba? Kasi we know exactly kung saan bumabalik yung presyo, diba? So, ayun. So, yeah. History repeats itself. So we just simply need to find the pattern because price will just simply go back. Okay? Tapos yung mga syempre kung sino yung mga in control, dyan makikita nyo kung sino ba in control, yung mga buyers ba or yung mga sellers. So, you will be checking yung mga different mga candlestick patterns, yung mga, like, nakikita nyo dyan kapag nag-hammer na, nakakita na kayo ng mga candlesticks na hammer, then that's the time na you will think na parang, okay, so nagiging in control na yung mga buyers, diba? Same with your relationship with your partner, diba? So, you will be seeing kung sino mas dominated sa away na to. Ganun, di ba? Sino bang mas dominante sa away na to, sa labanan na to? So, sometimes, pag may pinaglalaban tayo, di ba? Paglalaban natin kung ano yung tingin natin na tama. Di ba? So, makikita mo doon kung sino yung mas in control. Same with here in price action, you will be checking, di ba? Kung sino ba yung in control, di ba? Makikita mo kung sino ba yung mas nagdo-dominate sa market. So, kung sino yung mas nagdo-dominate sa market, yun yung susundin natin, di ba? So, yun yung i-follow natin para at least hindi tayo nagkakamali, di ba? So, those are the things na tingin ko makakatulong sa inyo. And lastly, of course, algorithmic. Ayan. So, meron ba dito mga nag-trade with the bot na? Can you type 1 kung may nag-trade dito ng bot? Ayan, si Kurt. Si Kurt lang. Si Jason. Okay. So, halos na mga trade ng bot ang mga kalalakihan. Pero guys, for women, this is very ideal for you guys. Ako, I've been trading I've been trading using algorithmic or bot. Guys, kasi 5 years na ako nagti-trade sa robot and I've been really a fan of this kasi talaga nakakatulong siya sa akin when it comes to, of course, my other work. Like, pag busy ako sa trabaho, business, gusto ko sa bahay, like, gusto ko lang ng complete passive income. Then, yung robot is nakakatulong sa akin para kumita ako kahit na nasa bakasyon ako or may mga ginagawa ako or ayaw ko mag-trade, di ko feel mag-trade, di ko feel mag-work. Then, meron akong pinagkakakitaan na extra because of this automated trading. So, nakakatulong sa akin tong automated trading na to para, kumbaga, kumita ako ng extra, di ba? So, yun, pwede nyo rin gawin to, especially sa mga kababaihan dyan na mayroong mga alagang bata na hindi makapag-aral ng trading or kahit na, say for example, you're someone na busy sa trabaho, di ba? Career woman ka and hindi mo maiwan yung trabaho mo. Or like, you wanna travel, ayaw mong na-exhaust yung oras mo sa pag-trade, then I believe na ang algorithmic trading is the best for you. So you just simply need to find the best algorithmic trading. It could be copy trading, or automated trading, robot trading, or anything na related sa automation
yun yung gawin nyo. Pero syempre, kailangan maging careful lang kayo, di ba? So here sa Tickmill, meron tayong mga ino-offer dyan na mga automated copy trading. So yun, automatically makakopy na yung kumbaga, yung trading account nyo dun sa master trader. So, kung ano yung tinitrade ng master trader, makukopya na yun dun sa account nyo, diba? So, sobrang passive income na lang yun, diba? So, yun lang, syempre, you have to be very careful na kung sino ba yung kukopyahin nyo. Kasi syempre, kung ano yung magiging resulta nung kinokopyahan nyo, ayun din magiging resulta nung kinokopyahan nyo. Pero I highly suggest pa rin, syempre, na to make time to study. Kasi, syempre, the only gain that you will get from trading is, syempre, profit lang. You're not gaining knowledge from copying others people job, di ba? Or others people trades, di ba? So the goal is of course to get the knowledge talaga, di ba? So yun talaga ang goal natin. So ngayon, yun yung mga strategies na I feel like fit sa ating mga kababaihan. So kayo ba, ano ba yung tingin nyo na gusto nyong strategy doon? Ha? Meron ba kayo o kung interesado kayo, gusto niyo yung mga ganito lang na parang walang masyadong gagawin, then I believe ito yung pinaka-best for you, algorithmic, diba? Kung ayaw niyo ng sawa na kayong binabalikan na lang yung mga problema niyo, diba? Kasi nakakapagod din syempre mag-analyze ng market. Pero once na syempre na perfect mo na yung strategy mo, then it's gonna be more easy, diba? So, si Sailani, sabi niya, mas gusto niya daw yung algorithmic niyan. Wala namang problem doon. Pero, if you have time to study, I highly suggest mag-aral ka. Kasi, iba pa rin talaga kapag meron kang skill ng trading. Kasi you can use that lifetime, no? Kung mawalan ka man ng trabaho, magkaroon ng recession, magkaroon ng financial crisis, mag-people's power na naman, magsarahan na naman yung mga or mag-pandemic na naman, wag naman sana, di ba? Pero, if in any case, na bumagsak yung market and you feel like wala ka na magiging trabaho, then I believe na itong skill na to in trading will help you to, of course, earn money kahit nasa bahay ka lang. And kung babae ka, then definitely makakatulong sa'yo to, lalo na kung nasa bahay ka lang, diba? So, ayun lang naman guys ang ating mga strategy sa tingin ko makakatulong sa inyo. So, for me, since I've been trading I've been trading for like 5 years already. And natry ko na lahat ng mga kung ano-ano mga strategies. Pero sobrang ang hirap kasi ang hirap na humanap ng fitness strategy sa'yo. Ang hirap strategy hopping. So, ang mangyari sa'yo is magkakaroon ka, mag-analysis paralysis ka. Sobrang dami mong hinahanap ng mga confluences sa trading. Sobrang sasakit lang yung ulo mo, di ba? Hindi ka magiging profitable. So, honestly guys, here in trading, you don't really need to have complicated strategies, di ba? Kasi the more na mas komplikado yung strategy mo, the more na hindi ka mas magiging profitable. Make it simple, okay? So, ako, I'll share with you, ano ba yung naging strategy ko? Simple lang strategy ko. I have 1, 2, 3 na strategy, na steps lang when it comes to strategy. Number 1, hahanapin ko lang yung bias ko. When I say hahanapin ko yung bias ko, hinahanap ko lang ano ba yung pinaka-market structure. Is it uptrend? Is it downtrend? Or is it ranging? Ganun siya. So, kapag uptrend siya, maghahanap lang ako ng mga series of higher highs. Kumbaga mga matataas. Ayan. So, medyo pasintabay lang sa mga medyo baguhan dito. So, ito yung mga terminology na ginagamit ng mga traders para mahanap namin, of course, kung yung market ba is higher high, o kung ang market ba is uptrend or downtrend. So, kung ang market is uptrend, what we are looking for is the higher highs, a series of higher highs and series of higher lows. Ayan. So, akit siya dito, then babagsak siya, gagawa siya ng another higher low, and then akit na naman siya, and then babagsak, gagawa na naman siya another higher high, akit siya, and then babagsak siya, gagawa na siya ng another higher high and higher low. So, kung magtutuloy-tuloy yan paakyat, then magtutuloy-tuloy lang siya na mag-uptrend, diba? So, kung ang bias ko is, kung ang market is uptrend, then ang bias ko po is buy. Okay? So, maghahanap lang ako ng buying opportunity. So, that's the first step na ginahanap ko. The next step is maghahanap na ako ng support and resistance. Okay? So, dun sa support and resistance na yon, dun ko hinahanap, of course, yung magiging area of value ko. So, dun na ako mag-trade within that range. So, hindi na ako naghahanap beyond those range. Kasi ako,
more of really, nag-swing lang ako or nag-i-scalp lang ako. So, for the day, I'm done. Kapag tapos na ako, tapos na ako. Ganon lang yon. Ayoko na nag-hold ng mga trades. And hindi kasi ako ganon na trader. So, for some people, mas effective sa kanila yung pag-hold. Pero for me, mas ideal for me yung makapag-trade lang ako today, kumita lang ako ng certain amount, then I'm done na. Ganon lang ako. So, I'm just gonna be looking for an area of value. So, yung area of value na yun, kung nasaan, saan lang tumatalbog-talbog yung presyo, dun lang ako mag-trade. Huwag po kayo mag-trade beyond that, okay? Unless nasa advance ka na, naghahanap ka na ng mga, kumbaga, mga order blocks or FPGs, then it could also help you to have an extra confluence. Pero sa akin, hinahanap ko na lang yung mga ganong extra confluences kapag nagkaroon na ng mga breakout outside this area of value. So kapag say for example, nagkaroon ng breakout dito, then I'm gonna be looking for an FBG possibly or order blocks na possibly, okay, kaya siya lumagpas na doon. Okay, bakit siya nagkaroon ng breakout doon? Because meron siyang mga binabalikan na mga imbalances, 'di ba? So yung mga yon, makakatulong sa inyo to, of course, have a better decision making when it comes to trading. But for me, I'll focus on my area of value. That's why I have to look for the support and resistance. Ano ba yung support and resistance? For the support, you just simply need to find a a level, a price level wherein lagi lang niyang binabagsakan. So kung lagi siyang bumabagsak sa area na to, sa area na to, sa area na to, then this could be your support area. Kung dito naman sa taas, anong binabagsak ang tinatalbogan nito, kung bola yan, umakyat siya dito, then ito po yung ayong resistance. So lahat ng itong key level area na to, yan, most definitely, kung dyan siya laging tumatalbog, then this is your resistance. Okay? So, ito na po yung magiging area of value mo. Yung nasa loob lang po nito. Yan. So, dyan lang po siya tatalbog-talbog, ganyan. So, dyan ka lang maghahanap ng mga buying opportunities kung ang bias mo is buy. So, mag-aantay ka lang na bumagsak ulit siya dito sa support mo, then doon ka magbabay. Okay? So, ganun lang kasimple, guys. Hindi nyo kailangan gawing komplikado, di ba? So, another is, after na nakahanap na ako ng support and resistance ko, then maghahanap na ako ng confirmation candle, di ba? So, yung mga confirmation candle, meron yung mga iba't ibang pattern. Pero ako, hindi ko na minememorize pa kung ano-ano mga pattern pa yan. Yung mga hammer, or yung mga evening star, morning star, yung mga doji, ganyan. Okay na alam mo yan. Syempre, good thing if alam mo yan. But, what I highly suggest is dapat naiintindihan mo rin yung konsepto nitong mga candlesticks. You have to just simply need to understand bakit nagkakaroon ng mga wick dyan, bakit nagkakaroon ng body, 'di ba? You just simply need to find who's in control. Simple lang, ganun lang. Pag nakakita ka ng mga wick na ganyan, makikita mo magkakaroon ng mga rejections, tinatry ng mga buyers. Say for example, dito sa bearish candlestick na to, 'di ba? If you will be seeing this bearish candlestick, nag-open siya, 'di ba? Nag-open siya somewhere here and then tinry niyang bumaba dito, tapos tinry umakyat. So, yan yung naging ano niya. Pero nag-close siya dito sa baba, 'di ba? Pero bakit nagkaroon ng mga week na ganyan, 'di ba? So, magkaroon ng mga rejection diyan. So, hindi nila inaccept na umakyat yung presyo dito, hindi rin nila inaccept na bumagsak lang dito sa presyo. That's why dito siya nag-close, 'di ba? So, kung itong candlestick na to, mas aakyat pa yan, at makakita ka na dito ng bullish candlestick, then possibly, paakit na yan tuloy-tuloy. Kasi, the first candlestick is already a strong bullish candlestick, diba? So, yung mga confluences na yun, mas maiintindihan mo siya, kumbaga, by just looking at the candlestick alone. Na hindi nyo kailangan totally i-memorize yung mga tawag or mga labels sa kanya. You just simply need to understand ano ba yung ginagawa, ano yung data behind this candlestick, diba? So, from there, mas maiintindihan mo na, okay, mas in control na yung mga buyers. Okay, mas in control na yung mga sellers. So, in this case, naghanap ako ng buying opportunity, hinanap ko yung support and resistance, and then, kapag nakahanap na ako ng mga candlestick na bullish, dito sa support area, then saka ako magbabay. Okay, so bago ako mag-buy, kasi, okay, alam ko na nasa support area siya, aakyat na to, pero bago ka mag-buy, dyan sa support area na yun, kailangan mo munang hanapan ng mga confirmation, which is mahanap mo sa mga candlesticks. Okay, so itong mga candlesticks na to, ito yung makakatulong sa'yo na magkaroon ka ng extra confluence kung magbabay ka na ba. Okay, are we clear? Can you type CC kung na-clear ba o medyo naguguluhan pa? CC kung clear ba? Nagkakaintindihan pa ba tayo?
Ayan, at least 'di ba kahit mga newbies tayo nagkakaintindihan pa rin tayo 'di ba? So, these are just the basic actually. This is the simplest strategy, guys. So, eventually siyempre 'pag mas nagkakakilala pa tayo or 'pag nagpunta ka dito sa campus natin, mas nag-aral pa tayo, then that's the time mas maiintindihan na natin paano ba hanapin yung support and resistance. Kasi siyempre madali lang sabihin. Madali lang sabihin na dito tatalbog yung presyo, pero mahirap gawin, 'di ba? Kapag nandiyan ka na sa actual market, kapag nandiyan ka na sa actual chart, parang ang hirap naman, coach, eh. Akala ko do-drawing lang ako ng ganyan, tas alam ko na kung nasaan yung area of value, 'di ba? Akala ko, coach, makakita lang ako ng mga candlestick na green, alam ko aakyat na. It's not that easy, 'di ba? Pero the more you practice, the more you will get the more you will get familiarized with the market, diba? So, the goal is to, of course, practice, practice, practice. Para lang yan, di ba, pag nag-aaral ka magmaneho, di ba? Sa una mong pag-upo dyan sa maneho, dyan sa sa manibela mo, syempre parang nahihirapan ka pa, takot ka pa, pumipina-pina ka pa, hindi mo alam kung tatama ka ba dun sa track, yung mga ganon. Tapos here in trading, di ba, the first moment that you experience the financial market or the chart, you will get overwhelmed. But the thing here is, so simula lang naman yun, guys. Okay? Huwag niyong bibitawan. Kapag nahihirapan kayo, tell to yourself na, okay, tama yung ginagawa ko. Kasi guys, kapag masyadong madali yung ginagawa nyo, it's not worth it. Okay? Pag sobrang dali, it's not worth it. It has to be very, very hard. If you know na talagang nahihirapan ka, Lord, di ko na ata kaya, hirap na ako, then that's the time na talagang may growth. 'Di ba? Kasi kapag sobrang dali niyan, wala ka ng learning diyan. Routinary na 'yan, wala ka na natututunan na bago diyan. Pero pag nahihirapan ka, that's the time na nagkaka-stretch, 'di ba? Nai-stretch, naggo-grow ka, 'di ba? Kung naggi-gym ba, sino mga naggi-gym dito, 'di ba? Kapag naggi-gym ka, nagbubuhat ka, yung mga tissues natin diyan, 'di ba? Mas nagpipigtasan siya, 'di ba? Napuputol siya, 'di ba? Kaya masakit, 'di ba? Sumasakit yung mga katawan natin right after natin mag-gym, 'di ba? Pero that's where the growth is really coming, 'di ba? Kapag talagang nasasaktan tayo, 'di ba? It has to be really, really hurtful. And here in trading, it's not gonna be easy. You will be experiencing a lot of pain. Hindi naman physical pain, but more of really emotional pain, stress, anxiety for the first period of your trading, which is very normal. And lahat tayo pinagdadaanan yun. We really have to go through that pain. Otherwise, it's not gonna be worth it. Okay? Are we clear ba? Can you type CC kung clear pa tayo? Type CC kung clear. On. So, with this strategy, I'm really happy na binalikan ko lang. Actually, bumalik lang sa pinaka-basic na strategy. Tapos na ako dun sa pagpunta ko dun sa mga complicated strategy. I've been there. I was not profitable dun sa mga strategy na yon. And then I went back to the simplest strategy, which is the very foundation, which is you just simply need to find the market structure, look for the support and resistance, and then find the candlestick confirmation. So, yun lang. So, ayun. So, ngayon, one of the powers that we have as a woman is, of course, we have this consistency over ego, diba? Hindi naman sa inaapi natin mga kalalakihan, pero admit it, diba? Mas maigo yung mga lalaki compared sa mga babae. Diba? So, we're more after, of course, being consistent, diba? So, the goal is, syempre, dapat, ang goal natin is talagang makapag-aral, tuloy-tuloy na pag-aaral. So, we will be able to, of course, master yung strategy na meron tayo, diba? So, dapat, alam natin exactly kung kailan tayo titigil, kung kailan tayo mag-journal, kung kailan tayo magpa-plan, 'di ba? Kung kailan tayo mag-aaral, 'di ba? Kung kailan tayo kung paano natin siya i-manage, of course, yung time natin, 'di ba? So, ayun guys. Ma'am, how much starting capital niyo on that month? Okay, for my capital, medyo malaki guys kasi yung capital ko. The reason bakit din malaki yung income ko is malaki din yung capital ko. So, kung mapapansin nyo, halos million siya because million din po yung kapital ko. So, you cannot expect, guys, na ang kikitain nyo ay million. Kita kayo agad ng million na ang kapital nyo lang ay $100. It won't happen, okay? So, you have to, of course, syempre, put the capital na, syempre, proportion dun sa magiging income nyo, na desired income nyo. So, kung gusto nyo kumita ng
million din. So, you have to risk higher capital as well. Diba? So, yun. Okay? So, right now, syempre, my ultimate goal is not just to empower yung mga, of course, mga kababaihan, but also empower the whole fellow, empower my fellow Filipinos, di ba? Syempre, alam ko na hindi madali yung buhay, di ba? Maraming gastusin, most especially dun sa mga OFW natin ngayon na syempre nahihirapan sa ibang bansa. And I have traveled last year. Travel ako last year ng 8 countries. I've met a lot of Filipinos, dami ko nakilala. Most of them, siguro, 9 out of 10, di ba? Sa kalap ko na, 9 out of 10 na nakilala ko sa ibang bansa na scam. Di ba? Bakit ba tayo nai-scam? Because of lack of knowledge. Kulang tayo sa kaalaman, di ba? Kulang, pero gustong-gusto natin eh. Andyan yung desire eh, andyan yung commitment eh, andyan yung dedication natin na matuto eh. Pero bakit lagi tayong nai-scam? Because we tend to, of course, uh, seek first yung profit instead na ang isik natin is yung knowledge muna. Diba? So, ang gusto kasi natin agad, kita agad, diba? Kita, profit, pera agad, diba? Without really seeking the knowledge first, diba? So, ang trading po kasi, ang money po kasi, it's like a butterfly, diba? Kung yung butterfly, if you will try to catch the butterfly, hindi mo siya mahuhuli. 'Di ba? Lilipad lang yan palayo, 'di ba? Same with money. Kapag we keep on seeking money, parang lilipad lang yan palayo sa'yo. But if you will keep your garden beautiful, 'di ba? You will plant, 'di ba? You will put seed, you will um uh didiligan mo siya, 'di ba? Then yung garden mo will become beautiful and then yung mga butterfly, siya na yung lalapit doon sa garden mo, 'di ba? So same with money. You just simply need to shower yourself with a lot of knowledge, hone your skills, 'di ba? And that's the time that the money will just come to you smoothly, 'di ba? Ganun siya, guys. So I hope na we should not seek money first. Dapat talagang unahin natin na mas matuto muna kasi guys, sa totoo lang, mahal mag-aral. Magastos ang mag-enroll, magastos ang mag-aral, may tuition fee yan. Pero guys, mas magastos pag wala kang alam. Di ba? Pag kulang sa kaalaman, mas magastos yun, di ba? So, let's all empower each other. So, most women, I know for a fact na hindi madali ang buhay ng mga kababaihan, di ba? That's why, for most women, ang nangyayari syempre, parang uh, yung mga nanay dyan, yung mga housewife, di ba, most of the time, kailangan nilang magtrabaho, di ba, para sa family nila. Umaalis sila ng bansa. In exchange of their time with their kids, hindi nila naaalagaan yung mga anak nila. And for some people naman, like some women, nasa bahay lang sila, di ba? Nagtatrabaho sila dun sa loob ng bahay. Sila yung naghuhugas ng pinggan, nag-aalaga sa mga anak nila, di ba? Sila yung mga gumagawa ng mga household chores, which is ang hirap din. Gumagawa ka na ng mga trabahong bahay, tapos nag-aalaga ka pa ng anak mo na makukulit, di ba? Tapos wala ka pang pera, di ba? So parang, ngayon, pag hihingi ka ng pera sa asawa mo, parang ang hirap kasi, alam mo yun, parang pakiramdam mo nang dilimos ka sa kanya, 'di ba? So mostly kasi housewives they don't have extra income, 'di ba? Wala silang extra money unless bibigyan sila ng asawa nila, 'di ba? Meron ba dito mga housewife? Can you type 1? Type 1 nga kung may mga housewife dito or lahat tayo magtatrabaho. Mostly din, 'di ba, yung mga kababaihan na mga housewife, 'di ba, yung self-esteem natin bumababa, 'di ba? Kasi nga parang nagiging feeling natin worthless tayo, 'di ba? Kasi we're too reliant with our husbands, 'di ba? Kasi we're feeling trapped and powerless, 'di ba? Kasi parang pakiramdam natin wala naman tayong naiaambag, 'di ba? Kasi lagi lang tayo nanghihingi sa asawa, hindi natin mabili yung mga gusto natin, 'di ba? So most of the time we feel undervalued, 'di ba? So we don't have time for traditional job. Kahit gusto natin magtrabaho, kahit gusto natin mag-apply, makadagdag sa mga gastusin makadagdag sa mga pambayad ng mga bills natin, pero wala tayong time na magtrabaho because syempre nag-aalaga tayo ng anak natin, 'di ba? Or for some people, yung mga parents natin tumatanda, so we have to take care of them as well. So we're both taking care our parents and our kids. So we're trapped in a sandwich generation, 'di ba?
So, nasa-sacrifice yung mga personal dreams natin, yung passion natin as a woman, 'di ba? Siyempre, para naman din tayong siyempre gusto rin natin ma-achieve yung mga dreams natin, yung mga plans natin. Ayaw natin forever na burden sa mga asawa natin, 'di ba? So, over time, yung mga ganitong feelings, it could build to resentment, 'di ba? Depression, 'di ba? Or worthlessness, 'di ba? Pero guys, girls, I want you to know that it doesn't have to stay that way. Okay, we could change that, and we can of course empower each other, diba? Like itong ginagawa ko ngayon, I am empowering you guys, girls. Guys, grabe yung gender bias. Diba? Na talaga matulungan natin yung isa't isa, diba? So, I hope na matapos na yung ganong mga pakiramdam ng mga kababaihan na we feel powerless. Diba? We are very powerful. Because the truth, you don't need to choose between your family and your future. Diba? Kasi most of the time, ang nangyayari sa atin is like, we have to choose eh. Parang, okay, sasacrifice ko na yung dreams ko. Okay, sasacrifice ko na yung mga aspirations ko, yung dream job ko, or yung maging ano ko, yung mga dreams ko na maging successful sa life, magkaroon ng financial freedom, ma-enjoy ko yung buhay ko, makapag-travel din ako, mabili ko yung mga luho ko, mabili ko yung mga bags na gusto ko, mga shoes, mga branded stuff, ganyan, di ba? So, i-sacrifice mo na yon in exchange of your family, guys. But to tell you honestly, you don't need to choose between those. Okay? You can have both actually, 'di ba? That's the goal. Na talagang magkaroon kayo ng pares kasi actually in trading it offers a new way, 'di ba? To regain your independence, 'di ba? Without sacrificing your family time. That's the goal dito. Yung trading would help you na magkaroon ka ng income na may oras ka pa rin sa pamilya mo, 'di ba? Kasi yun yung madalas na nakakaligtaan natin mga traders, 'di ba? Syempre, ayun tayong mga kababaihan, 'di ba? Since we keep on serving our family, akala natin na yun na lang yung life natin. When in fact, you can have both, 'di ba? Kasi in trading, it's very flexible, 'di ba? You can trade at your own time. And hindi mo kailangan iwan yung mga kids mo. So say for example, yung anak mo hahatid mo sa school or iintayin mo siya doon. So, since you have your phone naman, you can bring either your laptop or your phone. So, while waiting for your child, for your kids sa school, you can trade. Diba? Just give your time 30 minutes or an hour, pwede ka na mag-trade, diba? So, no need to leave your kids, diba? You can just simply need to find a perfect session or kung saan yung perfect time mo, then you can find a best setup, trading setup, then iwan mo na yun, diba? Hindi masasakripisyo yung oras mo dun sa anak mo. And also, walang boss-boss dito. Ikaw yung boss dito, di ba? And syempre, ayun, walang mga deadlines, you can control your decisions at your own pace, di ba? So, hindi nyo rin kailangan dito na meron kayong degree na katulad sa akin na nakapag-MBA or kailangan graduate ka ng finance, di ba? Or kailangan CPA ka na certified technical analyst. Hindi mo kailangan nun dito, okay? Hindi mo kailangan ng kahit anong degree para makapasok sa financial market, di ba? And lastly, hindi mo kailangan ng milyon dito. Hindi mo kailangan ng malaking pera sa pagtitrade, okay? By just earning actually $10 per day. Diba? $10 per day, malaking tulong na 'yon. Malaking tulong na 'yon for your extra expenses to buy stuff that you want. 'Di ba? To help your husband to put something in the table, 'di ba? So 'yun yung um goal natin. So, yun, again, you don't need to choose between your family and your future. You can create money, you can create wealth, diba? So, ngayon, just a real talk, diba? You are not just a housewife. You are a decision maker, a nurturer, and a woman capable of creating wealth. Learning to trade means never having to ask money again. Diba? That's the goal. It means being able to continue, invest, and secure your future, not just for you, but for your kids too. Diba? You can be a mother and a money maker at the same time. So you can love your family and love your independence. So you don't have to choose. You can have both. You can create wealth. Okay? Are we clear with this? Are we clear ba dito? Yan. So, yun guys. So, for me, as a woman, we can empower each other to help na talagang magkaroon tayo ng extra income. So, we can make
other people happy, we can bless other people. So, itong skill na to is a blessing from God. Huwag niyo isipin na, di ba sugal yan? Di ba masama yan? Di ba? So, ako naniniwala ako na ang trading is actually a skill, a gift from God, where it will help you to create wealth, to create money. So, you will be able to help yourself, not just yourself, but also your family, the people that you love, the people around you. You can be a blessing to other people. You can use your earnings to help other people. Kasi bakit kapag wala ka bang earnings, kapag mahirap ka ba, kapag nasa bahay ka ba, magiging blessing ka ba sa ibang tao? Magiging mabuting tao ka ba? 'Di ba? Hindi naman ganoon eh. 'Di ba? So, if you have more money, if you have other sources of income, then you can be a blessing to other people. Hindi masama, 'di ba? Hindi masama na tayo mga kababaihan maging parte ng ganitong industriya. Hindi ito ikakababa ng mga kalalakihan, 'di ba? All the more na mas magiging ano pa nila, magiging kumbaga, katuwang nila tayo when it comes to making money, 'di ba? So the goal here is syempre makapag-serve tayo sa family natin, sa asawa natin, and makapag-serve tayo sa mga anak natin, mabigay natin yung mga pangangailangan nila. At the same time, syempre, kumikita rin tayo at nabibuild natin yung mga kagustuhan natin at nakakapag-bless tayo ng mga ibang tao, 'di ba? So that's for my presentation today, and I hope na naging valuable sa inyo yung naging webinar natin today. And for most people here, since mga newbies pa dito, di ba? Yan, syempre, I hope na talagang mas aralin pa natin and talagang mas alamin pa natin yung pag-trade kasi this could definitely help you. So, ayan guys, thank you, Miss Tali. Thank you everyone for listening today.